Breaking na breaking news. Diyos ko po. Ito na ang ating pasabog ngayong umaga. Nako po. Ping Lacson. Binira ni Marcoleta. Kasi nga naman itong si Ping Lacson ay bida-bida na naman. Sinasabi niya bawal daw ang magka-warrant of arrest. Baka ma-hospital. Tila pinaparinggan niya si Senador Marcoleta. Kaya dito mga kababayan, sumabog si Marcoleta dito. Binira itong mayabang na si Ping Lacson. Bakit nung ikaw, nung naging wanted ka, bigla kang nagtago-tago, umalis ka ng bansa? Bakit si Marcoleta hinarap ang kanyang kaso? Duwag ka, Lacson! Pinky! Ang lalaking may period. Ito po ang banat ng mga netizen, mga kababayan ko. Kasi nga dito si Ping Lacson, mga kababayan, inggit na inggit kay Senador Marcoleta. Insekyora ang lalaking may period. Mga kababayan, nainggit din itong si Lacson dahil nga si Marcoleta binibisita ng libu-libong tao sa kanyang kinaroroonan. Kasi nga itong si Ping Lacson, alam natin, bendalo. Nakita nyo naman mga kababayan. Pinapa-question daw di umano si Marcoleta, bakit binibisita ng mga kanyang kaibigan? Bakit hindi pa pwedeng bisitahin ng kanyang pamilya? Ng kanyang malalapit na kaibigan? Di ba mga kababayan ko? Kaya dito nabira ng mga netizen itong bida-bida na si Ping Lacson na may period. Nako po mga kababayan, ito pang pasabog ni Senador Marcoleta. Nako po, lalong-lalo na si Erwin Tulfo, mga kababayan, si Tuplok na Bendalo. Tila binira si Lacson. Hala ka. Nagsisikalasan na mga bataan ni Ping Lacson dito. Tila ayaw ng payagan ng konsensya ni Tuplok na magamit siya. Kasi nga, ang gusto ni Lacson 12 lang ang gagawing boto sa impeachment para makonvict si Sara. Pero sabi ni Bendalo, nako, 16 dapat sundin ang nasasaad sa konstitusyon. Kaya dito mga kababayan, naiinip na si Lacson. Ilang araw pa lang daw, parang 3 months na. Ganun siya naiinip. Kaya dito nabira ni Marcoleta. Ayan Senator Ping Lacson on impeachment trial. Senator Marcoleta at PNP General Hospital interview nako. Itong si Lacson mga kababayan, bida-bida. Kaya laging nasasabon ni Marcoleta. Pakinggan po natin mga kababayan, paano masabon si Ping Lacson ng mga netizen at ni Marcoleta dito. Duwag ka, Lacson! Di ba mga kababayan, na ito yung tago ng tago tapos, bawal magka-warrant of arrest. Magkakasakit. Naging kultura na ng mga Pilipino na pag may warrant of arrest na hospital. Sabi ni Pinky, mga kababayan, alam mo, Ping Lacson, ikaw, duwag ka. Totoo yan. Alam natin na yan ang karakas mo, yan ang sabi ng mga tao. Ikaw ang the great pretender na talitalinuhan, insekyora, lalaking may period. Kaya ka nasasabon ni Marcoleta Napakalayo ng kalidad ng intelihente kung ikukumpara ang pag-iisip mo kay Marcoleta. Si Marcoleta, batikang abogado, magaling. Talagang expert sa batas. Ikaw, naturingan kang chief PNP. Dati, hinahangaan ka ng mga tao ngayon sinusuka ka na. Kasi nga, namaleta ka din. Kaya dito, wasak ang pangalan mo. Tapos sasabihin mo, naiinap ka na sa impeachment kasi nga gusto mo nang ma-impeach si Sara. Diba mga kababayan ko, panoorin po natin. Ito muna ang pasabog natin dito. Bakit ba naiinip ito? Tignan nyo mga kababayan Ito po yung pasabog natin. Ito.
Dito muna. PNP question ng korte sa pagbisita ni na VP Sara at Senator Robin Padilla kay Senator Rodante Marcoleta. Tignan, naiinggit sila na binibisita si Marcoleta dito. Nagsorry ang PNP General Hospital matapos makwestiyon ang pagbisita ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla sa kaalyado na si Senator Rodante Marcoleta. Bakit daw? Kasi pinayagan ang dalawa, gayong dapat naka-isolate ang senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize. Aminado ang PNP Health Service na nagkaroon sila ng pagkukulang sa pagpapatupad ng medical protocol sa mga bumisita kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ay matapos questionin ni Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno kung bakit pinayagan na madalaw ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla si Marcoleta, kayong dapat naka-isolate siya. Dinala sa PNP General Hospital si Marcoleta dahil sa paninikip ng dibdib at alta presyon matapos maaresto para sa kasong plunder. Lumabas din sa pagsusuri na may mild pneumonia at degenerative disc disease ang senador. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi nila tinututulan ang pagbisita kay Marcoleta, pero ipinunto nitong isang communicable disease o nakakahawa ang pneumonia. Base sa mga litrato na lumabas sa media, walang suot na face mask si Padilla nang bumisita sa ospital kahapon. Martes naman nang dumalaw ang bise. Only the Vice President went inside. Limited talaga ang pwedeng pumasok sa loob. But is she wearing a face mask? During that time, I believe wala. Ang CIDG daw ang nagdedesisyon kung sino ang papayagang bumisita sa 72 anyos sa senador. Paliwanag ng ahensya, nagpaalam at nakipag-coordinate sa kanila sina VP Sara at Padilla. Pinayagan daw nila ang dalawa dahil ito ang request mismo ni Marcoleta at ng kanyang pamilya. Ang daming gustong pumasok, but dalawa lang yung napayagan. Yes, sir. Okay? Ang daming gustong pumunta, friends, other relatives, yung mga supporters niya. But again, on the part of CIDG, we sees to it that may restriction doon sa visitation niya at limited time lang. Nang tanungin kung kailan pwedeng humarap sa korte si Marcoleta para sa commitment order, sinabi ng PNP General Hospital na fit to travel na ang senador. Pero mas maiging matapos niya ang pag-inom ng antibiotics sa loob ng 7 araw o hanggang sa July 15. Kasunod niyan, ipinag-utos ng korte ang pagsusumite ng daily notarized medical report ni Marcoleta. Inutos din ang isang independent medical exam para matukoy kung kailangan pa ba niyang manatili sa PNP General Hospital. Samantala, na-consolidate na sa 3rd Division ang isa pang kaso ni Marcoleta na paglabag sa Presidential Decree 46 o pagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo. Dahil dyan, 3rd Division na ang hawak ng parehong kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Ayan mga kababayan ko, ito meron pong pasabog si Senador Marcoleta na talagang kinagulat ni Lacson dito. O mga kababayan na ito, panoorin nyo po. I-check po natin. Ito pong sabi. O, ang sabi ni Marcoleta dito mga kababayan na kinagulat ni Lacson. Naku po, ito po mga kababayan. Panoorin nyo po ito. Babasahin na lang po natin. July 11. Minamahal kong mga kababayan. Sabi ni Senador Marcoleta, nagulat at nabulaga si Ping Lacson. Ito po. Kahit nagkalayo po tayo, pansamantala, ipagpatuloy pa rin po natin ang ating sama-samang pagpapahayag sa buong mundo na naway makamit natin ang matagal nating karaingan ungkol sa mamamayan at pamamayani ng transparency, accountability at katarungan at ng demokrasya. Takot na si Dayunyor at yung aso niyang si Ping Lacson. Ang mga bagay na ito ay kailangan para magkaroon ng katatagan, kapayapaan, kaayusan at kasaganaan na inaasam ng ating bansa at ng kanyang mga mamamayan. Diyan lamang po kayo dahil sa malaon at madali ay muli tayong magkikita sa tulong ng ating dakilang Diyos na mapagmahal at mapagmalasakit. Umani po ito ng 60,000 na heart at 3,200 comment.
At meron pong 1,500 shares mga kababayan. Kaya dito, iyak si Lacson na naman. Mga kababayan ko, laging nasasabon kasi laging binibira si Senador Marcoleta, nagkukunwari daw na may sakit. Bakit nung ikaw, nung wanted ka, tago ka ng tago, 2 taon ka yatang nagtago para bang si Peppa Pig, tago ng tago. 'Di ba mga kababayan, mas may bayag si Senador Marcoleta kaysa sa iyo, Lacson. Isa kang lalaking may period. Yan yung mga sabi ng mga tao, galit na galit. Panoorin nyo po mga kababayan, may sinasabi si Ping Lacson sa impeachment na ito. Bakit napakatagal daw? Naku po mga kababayan, ito na po. Member din po ng Senate Majority Bloc. Nagbabalik po sa ating programa si Senator Panfilo Ping Lacson. Senator, good morning po sa inyo. Maraming salamat. Good morning back po, Sen. Thank you. Good morning, Christian. Good morning, Victoria. At anong ganap? Maganda umaga rin. Salamat po. Thank you, Sen. So tayo po ay naka 1 week na sa ilang weeks na impeachment trial. Sir, ano po ang inyong assessment doon sa first 3 days po ng paglilitis? Unang assessment, yung 3 days, parang naka 3 buwan na kami. Ganon katagal, ganon First katagal. 3 days. Bakit, sir? Bakit parang 3 buwan? Nakakainip. Kasi alam mo, hindi naman tayo sanay sa kaganapan sa mga korte, di ba? Ako, may experience ako kasi nung nasa law enforcement ako, malimit ako na kung maharap. Pero talagang iba Nagyabang yung na naman. nakababad ka doon, nakikinig at nagmamasid. Kaya yun. Parang feeling ko naka 1 buwan na kami talaga. Tsaka sir, kasi may mga technical din kasing pinag-uusapan doon po sa mga nakaraang 3 araw eh. So part ba yun, sir, nung parang feeling nyo ang tagal na nung inyong naging proceeding po? Totoo yun. Parang napakarami na kasing nangyari. Kaya yun ang feeling na parang napakatagal na ng mga pagdinig na ginagawa. Yan ang gusto niya mga kababayan kasi nga gusto niyang burahin yung 16 na boto para ma-convict si Sara. Kaya nga pumalag si Erwin Tuplok, babaliktad na sa mga aso ni BBM o ni Dayunyor. Kaya itong si Lacson nag-iiyak na. Kaya nasupalpal ni Cayetano at ni Chis Escudero dito. Sabi niya, ang tagal na. Parang 3 months na. Kahit 1 week pa lang. Yung mga technicalities kasi napakahirap. Ako nga, investigador ako, chief PNP ako. Magaling na ako dyan. Wow, magaling. Di ba sinasabi niya siya daw ang pinakamagaling na investigador? Ngayon, wala naman nangyayari sa kanyang flood control. Ngayon, binabaha kayo ng karma. Yung Manila, lubog na naman. Para na namang dagat. Dagat ng basura, dagat ng baha. Kaya itong si Lacson na ito, galing-galingan. Kaya sa palpal kay Marcoleta. Kaya ka binabanatan ng mga netizen. Kaya ang mahal na mahal ngayon si Marcoleta. Diba mga kababayan, gusto nila 12 lang ang boto pero ang saligang batas 16. Gusto nila madiliin tingnan mo, ang tagal-tagal doon ng impeachment. At isa po doon sa mga unang nangyari, sir, noong first day ng impeachment trial ay yung pag-elect kay Senator Chis Escudero as the presiding judge. Kayo po ang nag-nominate kay Sen. Chis. Can you give us information lang, sir, paano po ba ang naging usapan sa inyong senators? Kasi up to the last minute, nakausap po namin si SP Win nung flag raising ceremony, sinasabi pa rin niya na siya po ang uupong presiding. Although nangyari naman yon, siya naman talaga yung nag-start, pero eventually ay na-elect si Sen. Chis. So anong nangyari doon, Sen? Totoo yun. Actually, original idea niya yun Siya ay nag-float na mas mainam kung abogado, kung lawyer. Kaya initially, talagang pinag-iisipan namin sino sa kanilang dalawa ni Senator Kiko. Kasi 2 lang naman silang lawyer sa majority block. Opo. So yun, hanggang napag-usapan na nga na ako yung naatasan para mag-nominate. So at tinaasahan namin, magkakaroon talaga ng pagtutol na manggagaling sa minorya. Expected na namin na maraming mga i-motion o kaya isa-suggest o kaya i-take up sa impeachment trial na tututulan ng minorya. In-anticipate na namin yun So yun, ganun nga nangyari. Pero bakit po kailangan na si Senator Chis? Hindi po ba kaya ni Sen. Win na siya yung maging presiding? Well, kaya
kaya. Sa tingin namin kaya. Kaya lang, mas mainam talaga yung lawyer kasi rules of court yung i-apply mo. At nakita naman natin yung competence, yung pagiging handa at pagiging competent ni Senator Cheese bilang presiding officer. Ano nga asahan mo kay Win Gatchalian? Nabubulok na yung laway, nabubulok na, mukhang sasabog ng laway niya, parang Luistro, bula-bula na ang bibig. Kasi nga wala namang maangbag. Pinipili-pili nyo na maging Senate President, bobo pala. Parang Lacson lang na galing-galingan, kaya-kaya. Hindi nga makasagot-sagot dyan, hindi nga makasabat-sabat Gusto nang mag-Mobile Legends at mag-walkout na. Gusto nang umuwi kasi nga parang ang tagal ng klase. Di ba mga kababayan ko? Nako po, supalpal ka na naman Lacson dito. Kailangan talaga ang abogado, parang si Chis Escudero dito. At hindi lang naman ito ako yung nakaka-obserba, kundi pati yung mga mamamayan na rin na nagmamasid, nanonood sa impeachment trial. Alam naman natin, wala naman siguro. Isa lang narinig kong para nag-criticize si Attorney Panelo. Expected din naman yon na hindi mo rin naman masasatisfy lahat. Pero by and large, generally at saka overwhelmingly, sumasang-ayon sa ginagawa o sang-ayon sila sa ginagawa ni Senator Chis Escudero. Opo. So ano ang reaksyon nyo, sir, doon sa ipinupunto nga po ng minorya na dapat si SP Win yung umupo dahil ayon daw sa Constitution, in all other cases aside from kung presidente ang iyong lilitisin, dapat SP ang nakaupo. At meron pa nga pong nag-question sina Attorney Torion doon po sa Supreme Court. Isa lang pinggagalingan nagko-question Pag nakakarinig ako ng mga interviews ng mga constitutionalists, yung mga legal experts, mga professor sa law professor sa UP, kung saan mga paaralan, nagkakaisa naman sila na talagang hindi naman talaga kailangang Senate President ang maging presiding officer. So, wala sumasangayon sa kanila. Actually, wala pa ako narinig na interview ng mga talagang may alam sa batas at saka sa konstitusyon na sumasang-ayon do sa mga nag-object o kaya tumututol do sa pagiging presiding officer o paghahalal namin ng presiding officer. Huwag na natin sabihin yung mga personalidad. Basta't yung the mere idea ng paghahalal ng presiding officer na hindi Senate President, nagkakaisa naman yung mga maalam sa konstitusyon at saka maalam sa batas. Sa tingin ninyo, Senator, meron bang mas malalim pang posibleng dahilan? Kaya gano'n na lang din po yung effort at yung pagkalampag sa pagtutol kay Senator Cheese as presiding officer at mas gustong si Senator Gatchalian ang umupong presiding officer? Hindi ko alam, pero parang on cue yung pag-file ni Attorney Torreon. After mag-object sa floor o doon sa trial mismo si Senator Alan, parang on cue, after a few days, eto na, nag-file na nga ng petition sa Korte Suprema. Pero pagpaubayan na sa Korte Suprema, sila naman yung may karapatan na mag-interpret ng konstitusyon pag may usaping ganyan. Dapat ganyan Lacson, hindi yung kokontrehin mo yung mga sinasabi ng Korte Suprema. Binasura ang Korte Suprema itong impeachment, iiyak-iyak ka. Tapos yung 12, ipinipilit mo, kaya nasapak ni Cayetano dito pagka walang alam sa batas talaga, mapilit Kaya nagkalit-kilit yung Pilipinas Yan ang sinasabi ng mga tao, mga kababayan. Binibira itong si Pinky dito na aso ni Dayunyor. Pero yung effort din po from your co-senator judges na may ganun din pong same stance na pag-question at pagharang or pagtutol po kay Senator Escudero as the presiding officer? Actually, dalawa lang naman ang tumutol, yung magkapatid na Cayetano hindi ba? Yung iba naman, wala naman na kami naririnig. Maski nung nag-caucus kami, kasi all senators caucus kami 1 week before magsimula yung trial, dalawa yung nag-attend sa kanilang grupo, si Senator Legarda, Senator Robin Padilla. Hindi nga na-take up yan Wala kami narinig na pagtutol man lang na, of course, hindi pa naman namin na-take up o hindi pa na-elect si Senator Cheese noon. Pero
medyo alam na rin naman nila na hindi yung Senate President ang magpe-preside eh. Opo. Pero hindi yan ang main issue eh. Mm-mm. Actually, ang pinakiusap nila noon kasi pinadala nila kami noon ng parang letter, parang resolution, hindi naman resolution, pero parang sulat, draft na sulat papunta sa Sandigan Bayan at nakapirma dahil lahat doon yung miyembro ng minority. At pinapag-usapan kami ni na Senator Loren kung pwedeng magpirma kami. Ako nga yung unang-unang tumutol doon. Sabi ko, hindi maganda kung tayo bilang impeachment court o bilang Senado susulat sa Sandigan Bayan para payagan yung ating kasama. At that time, si Senator Estrada pa lamang yung nakakulong. Sabi ko parang hindi maganda pangitain na nangimasok tayo sa judicial process. So, yan din ngayon ang iniraise ni Senator Alan doon nung nasa trial na kami. Opo. Nag-motion siya kung pwede kaming sumulat sa Sandigan Bayan. Pero yun nga, na-overtaken na rin ng development kasi nagpal din pala ng motion si Senator Estrada. Actually, yun ang idea namin noon eh. Sabi namin, ang maganda dyan, yung lawyer ni Senator Yes. Jinggoy, ang mag-file ng motion, hindi yung impeachment court. Kasi para tayong, nag-interfere doon sa Sandigan Bayan. Pero agree kayo, sir, na since ang threshold daw dapat, sabi po ni SP Cheese, ay 16, dapat mapagbigyan din si Senators Estrada at Marcoleta na makadalo sa trial para ma-observe nila talaga at mas magkaroon sila ng proper judgment tungkol po dito sa trial? Yung pag-attend nila, hindi ako sang-ayon kasi ang jurisdiction nila nasa korte wala na sa Senado eh. Oo. Pero yung 16, sumasang-ayon ako doon. Ano naman yun eh, kinwalify ko naman noong tumayo ako dahil hindi ko kino-question yung 16 na threshold. Ang tinatanong ko lang, kina-clarify ko kasi nakapaloob doon sa opening statement ni Senator Cheese yung sinabi niyang 16 yung dapat yung boto, yung 2/3. Dahil sa opening statement saka paloob yun, hindi naman talaga, kaya hindi malinaw. Actually, marami din tumawag sa akin, ano ba yung statement ni presiding officer? Yung ba yung ruling na ng impeachment court o sarili niyong opinion? Ako rin, medyo confused ako doon, kaya kinlarify ko para na sa ganon. Kung sakaling meron gusto mag-question, meron na silang karapatan na mag-question kasi may tinatawag na, may controversy na, may justiciable issue na dahil nga ruling na ng impeachment court yun. Kasi nga, gusto mong baguhin, Ping Lacson. Tapos babanat-banat ka kay Marcoleta na kunwari nagkasakit pagka nagkakawarat of arrest. Bakit ikaw? Duwag! Nagtago ka ng ilang taon sa ibang bansa. Bakit si Marcoleta? Hinarap niya dahil tunay na lalaki siya. Kahit nung chairman si Marcoleta, hinarap ng matapang ang kanyang trabaho pero ikaw, sinubuan ka ng maleta. Yan ang sinasabi ng mga taong bayan. Kahit si Tuplok, nagtatalo na kayo ngayon eh. Diba? Ayaw nyong imbestigan ng flood control. O ngayon, sinisingil kayo ng karma. Sabihin nyo, wag nang pagtuunan ang flood control. Maraming hinaharap ang bansa kaysa sa flood control. O ngayon, lubog ang Manila. Lubog ang mga kababayan natin sa buong Pilipinas. O sa Sarangani. Yari. Diba mga kababayan ko, kaya wasak ka dito kay Marcoleta eh. So sa ngayon, wala pa namang ginagawa yung prosecution o kaya maski sinong mga kababayan natin para questionin yung pahayag na yon o yung ruling. Hindi na pahayag yon, ruling na yon ng impeachment court. Pero na dapat yung 2/3 2/3 ng 24. At ako, ganun din yung aking pananaw. Opo. Kasi hanggang ngayon, miyembro pa naman sila. Kasi pag sinabing all members of the Senate, that's 24. So, at binanggit pa nga ni Senator Escudero noon, I think inulit niya ito sa kanyang opening statement, na yung issue pa nung panahon ni naging Vice President Gloria Macapagal Arroyo, dahil senador siya, umakyat sa bilang Vice President, nabakante yung isa, so 23 lang yung senador noon. At talagang hindi na member noon si Vice President o naging President Gloria Macapagal Arroyo. Pero ang decision pa rin ng Korte Suprema, 24 pa rin yung base number. So pero alam mo naman ang jurisprudence, di ba? Paminsan-minsan
pagka may mga bagong circumstances, nagbabago din. So it's up to kung sino man yung interesado para linawin o questionin sa Korte Suprema yung threshold na bilang, karapatan nila yon at karapatan din naman ng Korte Suprema na interpret yung ating saligang batas. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Senator, Kita nyo mga kababayan na ha. Dati nilalabanan nyo ang Korte Suprema. Ngayon tila kumambyo kayo. Tignan nyo si Tito Soto, hindi na maano yung mukha niya, gusto nang ibendalo. Tignan nyo itong si Lacson mga kababayan at saka si Tito Soto. Meron ako yung papakita sa inyo. Tignan nyo ang pagiging bendalo nito. Ito po, tignan nyo hindi po napututa si Senator Lacson, aso na po siya. Tignan nyo mga kababayan, meron akong papakita. Saglit lang po. Tito Soto. Tito Soto. Ito, tignan nyo popular ito ngayon sa pagiging kupal Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo mga kababayan Asan na yung pagiging bendalo nito? Tito, asan ka na? Nasaan? Today, if you're not the one. Mga kababayan tignan nyo nasaan na yon? Ito sa publiko, yung sa akin yan. Sabi ni Tito Soto, ang publiko, ang sa akin, sabi niya. Ang sinasabi ng publiko ngayon, nanonood sa atin, dapat you should not resort naman too much technicalities kasi ang public interest ang iniisip nila rito they want to expedite the proceedings. They're interested in the trial, not the rules. Kita nyo itong bendalo na kupal na ito. Di ba mga kababayan, kupal na kupal Ang datingan niya kupal Tignan nyo, impeachment trial of the Vice President. Hindi ako titigil sa paglilingkod at tunay na maasahan. Ang galing, no? Gusto ni Soto i-convict agad si Sara kahit walang valid na ebidensya. Huwag na daw sumunod sa rules dahil ito daw ang naisang taong bayan. Kita nyo mga kababayan ko, napakakupal na senador. Di ba? Nakakabwisit ang pagmumuka. Meron tayong 13 majority senators. Sapat na ang 13 votes para ma-impeach at i-convict si Sara Duterte. Hindi natin kailangan ng rules. Kita nyo, kupal talaga ito. Pag walang nakalagay na AI generated sa caption, siguradong hindi AI generated. Yes, sir. Your Honor. Today, Your Honor. Wow, galing. Ito sa publiko, ayan, kupal talaga itong taong ito. Bendalo talaga, mabibwisit talaga kayo sa pagiging kupal tignan nyo mga kababayan, ito po. Per uttered during the last statement. I did not get the exact words that were uttered during the last statement. Will the witness kindly repeat his answer to the last question propounded by counsel for the prosecutors? Yes, Your Honor. Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Nagkamali na. Huhukayin. I did not get the exact words that were uttered during Kupal the din last itong si statement. agent Will the witness Kamali. kindly repeat his answer to the last question propounded by counsel for the Nadamay na. prosecutors? Yes, Your Honor. Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ayan mga kababayan ko. Kita nyo, nagmo-mobile legend na Nagmo-mobile legend na si Kupal Tito Soto. Ayan, kita nyo, naiinip na siya. Talagang ayaw sundin ng batas. Opo. Nagsa-social media na habang nagtatrabaho. Netizen, eto po. Netizen call out Tito Soto over social media post during impeachment trial. Kita nyo po. Nakausap na wag idaan ng technicalities at rules ang impeachment trial. Kita nyo mga kababayan ko. Bistado ang United Nations. Ako po mga kababayan ko. Yan po ang ating pasabog
Sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na sumusubaybay, shoutout kay Ma'am Mirna Aura, Gaspar Beltran, at sa mga kababayan natin, JJ, ay ito po, good evening, Imelda Facon, gandang araw, sir, watching from Tondo, Manila. Maridel Lim, ayan, na-shoutout na kita. Maridel Lim, na-shoutout na kita. Abangan sa next video. Yan. Salamat po at i-like at i-share itong video ito. Mabuhay at kita-kita po tayo. Bali-balita lang po ito. Hindi ko sure. Meron pong big time the big one. Okay? Salamat po. Kita-kita tayo dyan.